gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you feel it like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. My name is Angelica Maxino. Currently working sa BPO company and I'm also a single mom. So meron akong 6 years old na mini-me. So nalaman ko na nagkaroon ako ng thyroid cancer last 2023. Ang nakapansin nun is yung kawork ko. Out of curiosity, nakita niya kasi na parang may bukol ako sa lalamunan. Ginoke ko pa siya na sabi ko, naku, ano lang yan, Adam's apple ko yan. So sabi niya, hindi, ipacheck mo yan. Sabi niya, kasi ganyan din yun sa tita ko. Kinabukasan, nagpa-schedule ako sa HMO namin ng check-up. Tapos, nagpaalam ako sa boss ko na ipapacheck ko lang siya. Pati siya na-curious. Parang sabi niya, bakit? Anong ipapacheck mo? Anong meron sa lalamunan mo? Sabi ko, kasi may bukol ako napansin nung kawork ko. So, sabi niya na, oh, talaga? Parang 2 years na tayo magkatrabaho, hindi ko nakita na may bukol ka. Sabi ko, ako din, hindi ko napansin. Katawan ko pa yun. Sabi ko, kasi nalaman ko na meron kaming history sa family ko sa father side na may tita akong nagka-goiter. So, para lang ma-prevent if ever na kaya pang i-prevent. Nang nagpa-check up ako, na-require ako ng doctor ko na mag-laboratory, to-check my thyroid hormones. Tapos nakita naman na normal naman. Mababa lang ng konti sa normal na dapat, pero sabi niya is nasa normal side pa din naman. Sabi niya, pa-ultrasound and then let's biopsy para ma-check kung ano talaga siya. So, nagpa-ultrasound ako and then after the ultrasound, nakita na meron akong malaking bukol sa right, which is yun yung visible. And then I have 2 na maliit lang, na mas maliit pa sa bigas, sa left naman. So, nung binayopsy na siya, nag-focus yung doctor sa right side kasi yun yung pinakakitang-kita. Kumuha lang siya ng konting sample sa left side para lang ma-sure kung ano din ba yung bukol ko sa left. Tapos, nung nakita, lumabas yung results, it shows na it's still undetermined. Pero one thing is for sure, I have nodules sa lalamunan. So, dun sa thyroid ko mismo. So, parang in-advise na ako nung una kong doktor na patanggal na natin as early as now. Kaysa mas lumala pa, lumaki pa. If it's goiter, patanggal na natin. Yung mga binigay na possible symptoms, hindi ko kasi siya ma-determine na symptoms kasi nagkakapi ako. One symptoms for thyroid problem is nagpapalpitate ka. Nagkakapi kasi ako. So, hindi ko siya ma-determine. Talagang nagpapalpitate ako pag nagkakape ako. Tapos, parang tinanong din ako ng doktor, bigla bang nag-sudden change yung weight ko. Dating malaman ako, as in lumaki ako kasi nanganak ako. Then, nung nagkahuli kami ng father ng anak ko, bigla ako nangayayat. Kasi nga, hindi ako kumakain, wala akong energy kumain. Then, breastfeeding pa ako. And then, nung parang tinanong ko yung doctor, sabi ko, ano ba yung mostly nagkukos? Bakit nagkaka-cancer yung tao? So, sabi niya, number 1, kwento mo siya sa akin, sabi niya, most likely you're stressed. And another thing is because may family history. Most likely, alin man dun sa tatlo na yun, yung naging possible na nag-cause. Nung una, tinanong ko yung doctor ko, sabi ko sa kanya, ano yung pwede kong gawin or paano mapaprevent. So, ang pinaka-sinuggest niya na talaga is i-operate. Hindi niya na daw masasuggest na magdamot pa ako kasi malaki na yung right side parang kasing laki na siya ng 5 piso. Pero, sabi niya, ang maganda, hindi siya paloob lumalaki, palabas. So, hindi nahaharangan yung paghinga ko. Parang nung sinabi niya na i-opera, sabi ko, tatanggalin po ba siya ng buo or yung malaking bukol lang and such. Kung ayaw nating bumalik, sabi niya, kung ayaw natin na bumalik pa siya, tanggalin na natin ng buo. Pero kung nag-worry ka, sabi niya, kasi pag tinanggal ko siya ng buo, wala nang magpo-produce nung thyroid hormones mo. Sabi niya na, pwede naman nating iwanan yung left, pero meron na kasing dalawang maliit. So sabi ko na, pag tinanggal siya ng buo, paano ako magkakaroon ng thyroid hormone? Yun na yung magkakaroon ka na ng lifetime medications. June, na-determine na, okay na, pwede na akong maoperahan. So binigyan niya na ako ng doktor, kinausap ko pa siya. So sabi ko sa kanya, baka may ibang options pa na doctor na pwedeng na-accredited ng HMO ko na pwedeng doon ako magpa-opera. Then, na-recommend niya sa akin si Dr. Santos na nasa De Los Santos din mismo. Sabi ko, sige, check ko yun. So, nung nakausap ko si Doc, yung surgeon ko, so inassure niya naman ako na may tinanong lang siya, meron bang concern sa lalamunan mo? Like, madalas ko bang gamitin yung boses ko? Sabi ko sa kanya, sa line ng work ko, Doc, sabi ko, yes.
Sabi niya, sige, I will make sure na hindi matatamaan yung vocal cords mo. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan sa operation. Sabi niya, I'll make sure na wala tayong magiging complications. Talagang sinettle ni Doc yung assurance sa akin na walang magiging problem at all. Sabi nung hipag ko, around 3 p.m. or 4 p.m. ata, tinawag siya ni Doc. Pinakita sa kanya yung tinanggal na thyroid sac. So, pinicturean niya yun. Ang laki nung bukol mo sa right side, sabi ko. Tapos pinakita niya yung picture sa akin. Tapos sa kanya in-explain ni Doc nung una na yung cancerous part after the biopsy nung thyroid, kasi pinabiopsy niya kaagad. Yung cancerous part is yung left side. Yung dalawang maliit na, yung isang maliit dun sa dalawang bukol na, na nasa left side. So sabi niya, ko, talaga? So hindi pala yung malaki. Sabi ko ganun, yung maliit. Kung ano pa yung maliliit, yun pa yung naging cancerous. Kaya malaking bagay daw na tinanggal lahat, tapos yung maliit na bukol yung cancerous. Kasi malaki daw yung chance na hindi pa siya nag-spread out. Okay ako, kasi parang na-assure ako dun sa sinabi ni Doc na naging successful yung operations. So parang sabi ko na, okay, sige. So parang ito na yun. So wala na akong kailangang i-worry. That's after the operations. After 1 month, kailangan kong bumalik sa endocrinologist. Kasi kailangan nilang i-check yung tahi ko. Chinek ni Doc ng yung tahi ko. Chinek niya yung, pinag-test niya ulit ako ng thyroid hormones. Kung kamusta yung thyroid hormones, kung malaki ba yung ibinagsak. Kasi nga wala na akong thyroid after that month. So sabi niya na, kailangan kong mag-undergo ng anti-radiation. The purpose of that is to make sure, lalo, na masusunog lahat ng cancer cells na naiwan sa katawan ko. Very grateful ako. Number 1, sabi ko nga sa'yo, yung naging surgeon ko sa De Los Santos, hindi ko na-feel sa kanya na, wala, operahan lang kita. It's more of feel like na parang talagang pinaramdam niya sa akin na na hindi lang ako basta doktor mo. I will make sure na walang mangyayaring hindi maganda sa'yo during the operations. Pati yung mga staff, talagang pati sila kinakamusta ako nang bago pa mag-operations hanggang sa nung hindi nila ako pinahirapan dun sa process ng pagpasa ng mga papers. Lahat ng documents na kailangan ko, as in, lahat sinettle nila, kina-countercheck nila para wala na ako ibabalik sa kanila pag kailangan ko ng ma-admit. Tapos very accommodating din yung mga guards tsaka yung mga nag-a-assist dun sa nag-wheelchair. Talagang make sure nila na magiging smooth, magiging okay yung experience ko dun sa hospital. Maging sensitive din yung ibang tao kapag nalaman nila yung isang tao is merong cancer. They should not make it a joke. Siguro, gino-joke time lang siya nung may cancer kasi they don't want to feel na may cancer sila. But deep inside of them, syempre may mas malalim, may something pa, may pinagdadaanan pa din sila. And I don't recommend na kahit gino-joke time siya nung meron, dapat hindi natin siya like tayo na walang cancer and such, is i-joke time din siya. It's really not helpful actually. Hindi siya nakakatulong sa mind ng tao.